pastol na butihin. Kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinapangalat. Tumatakas siya, palibas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. Ang inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko din. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ng mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat nagsisimba dahil tinawag tayo ng Diyos at mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayong ika-4 na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ay tinatawag nating Linggo ng Mabuting Pastol. Sapagkat si Jesus Nazareno ang ating mabuting pastol. At tuwing ganitong linggo, pinapakiusapan po tayo ng simbahan na magdasal para dumami pa ang bokasyon. Kaya nga, ngayon din po ay tinatawag na Vocation Sunday. Pagdasal po natin na mas dumami pa po
ang mga magpapari, magmamadre, at susunod sa buhay reliyoso. At bilang inyo pong pastol dito sa Quiapo, yan po ang aking pinagdarasal. Medyo katakataka lang po na marami po tayong deboto, madami tayo dito sa Quiapo, at pinagdarasal ko po dumating ang araw, hindi ko po siguro matatamuyan sa aking panunungkulan dito dahil ang pag-aaral ng pagpapari ay 10 taon. Pero pinagdarasal ko po magkaroon ng paring tubong Quiapo. Kung may batang Quiapo, sana magkaroon ng paring Quiapo. No? Ako po ay batang Tondo. At pinagdarasal ko na mula sa mga deboto, sa mga ihos ng Nazareno nandito, sana sa mga inyo, sa mga anak ninyo, dahil nag-aantay pa tayo ng paring tubong Quiapo na talagang galing dito sa Quiapo. Sana po, yun ang aking laging dinadasal na lalo na ngayong Vocation Sunday na marami po dito na natagpuan ng kanilang panawagan dahil lagi silang nagsisimba, nagnonobena at nagpupunta sa mahal na pong Nazareno. Marami po ako natagpo ang mga pari na ganon. Ngunit ang matagpuan ko sana yung taga-Quiapo mismo. Ang maging pari o madre. Pero hindi rin naman talaga katakataka dahil sa mga nagsisimba ngayon siguro ay 80% hindi taga-Quiapo talaga. No? Kayo po'y galing sa napakalalayong lugar sapagkat walang makapipigil sa inyo pumunta dito. Biyernes, Sabado, Linggo, minsan hindi na ho namin matukoy ang mga araw na yon dahil ganito pa rin karami ang tao. Walang makapigil sapagkat wala tayong matatakbuhang iba pa kung hindi ang mabuting pastol. Kaya nga kapag nakikita ko po kayo dito, bagamat mainit, masikip, mahirap pumunta dito sa Quiapo, at lagi ko sinasabi, no, pag may ibang dadalo sa akin, Pader, ligtas pa dyan, no? Mula kasi nang dumating si Tanggol, marami nang natakot sa Quiapo. No? Akala nila lagi, ang lugar natin ay lugar lahat ng maraming krimen. Pero nandito pa rin kayo. Dahil nga naniniwala ako, tayo'y nandito sapagkat alam natin wala tayong ibang maasahang higit kung hindi ang mabuting pastol, ang ating mahal na pong Jesus sa Nazareno. Lagi ko sinasabi, ang Quiapo ang lugar ng wala nang matakbuhang iba pa. Ang mga taong wala nang matakbuhan dahil naghahanap na lang sila ng gamot dahil sinabihan na sila ng doktor, wala nang gamot, wala nang pag-asa, wala nang pambili ng gamot, wala nang ibang patatakbuhan dahil tinalikuran ka na ng iba, pinagsaran ka na ng iba. At tayong lahat narito sapagkat alam natin kung talikuran man tayo ng mga naturingan pa nating mga kaibigan at kapamilya, kung sinusukuan na tayo animo ng buhay, mayroong hindi susuko sa atin, mayroong hindi tatalikod sa atin, mayroong hindi magpapabaya sa atin, at yan ay walang iba kung hindi ang ating mahal na pong Jesus sa Nazareno. Kaya bilang isang kawan, tayo'y pumupunta sa Kanya. Pero alam nyo ba, kaya kayo napapunta dito, hindi lang dahil ginusto ninyo. Sabi ko nga ho, siya ang mabuting pastol. Sabi nga sa Ebanghelyo, kilala ko ang aking tupa, kilala ako ng
aking tupa bilang mabuting pastol. Alam niyo po, ang pastol, ibang klase mamuno. Tawag pa lang, sumusunod na. At gaya ng sabi ko, nandito tayong lahat. Alam niyo kung bakit? Dahil tinawag tayo ng mabuting pastol. At tayo nandito, siguro hindi nyo lang sukat akalain, narinig ninyo ang kanyang tawag. Hindi yung tawag na, may narinig ba akong boses, Father? Wala naman ako narinig kaninang umaga na boses na sinabing magsimba ka sa Quiapo. Wala namang ako narinig na o nakitang pangitain. Di naman nagpakita yung Nazareno sa akin. Pero, kaya kayo napadpad ngayon dito sa maniwala kayo sa hindi. Dahil tinawag niya kayo at tumugon kayo sa Kanya. Sa inyong puso, para bagang tinutulak kayo at hinahatid kayo dito. Kaya, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Ang ganda na ng simula ng araw na ito. Tinawag tayo ng Diyos at tumugon tayo sa Diyos. At ito na ang susunod na hakbang upang lalo nating matuklasan ang Kanyang biyaya. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. At sa kabila naman, sabihin mo sa Kanya, pagpapalain ka ng Diyos. At sa mga naniniwala na sila'y mahal ng Diyos at lalong pagpapalain ng Diyos, iparinig natin sa mahal na Poon ang mas malakas na palakpak. Sabi ko, wag natin sayangin. Maganda na ang simula. Paano natin mapagpapatuloy ito? Kahapon po, commercial lang o, birthday ko kahapon, no? Hindi ho sa nagpaparinig ako, ha? No? Ako po'y nakikiusap ng inyong dasal. At nais ko lang ibahagi po yung aking pagninilay. Dahil yung kahapon po, yung tagpong si Pedro at ang ating Panginoong Jesucristo ay iniiwan na ng mga tao dahil hindi nila maintindihan si Jesus. Hindi nila matanggap yung turo ni Jesus. Bumaling si Jesus sa kanyang mga alagad. Habang nag-aalisan yung mga tao, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, pati ba ako iiwan ninyo? Pati ba ako iiwan ninyo? Alam niyo po, napakaganda ng sagot ni Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, kanino pa kami babaling? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay, kaya't sa iyo kami maniniwala. Kanino pa kami babaling? Sa inyo kami maniniwala. Para bagang sinasabi ni Pedro, Panginoon, sa totoo lang, hindi kita maintindihan eh. Sa totoo lang, hindi kita maunawaan. Pero sa iyo pa din ako magtitiwala. Kaya't sabi ko nga sa pagninilay ko kagabi, Lord, ano bang gusto mong sabihin sa akin? At sa aking puso, ibinulong niya, pagtitiwala, hindi agad pang-unawa ang pagsunod sa akin. Minsan, di ba po mga kapatid, gusto natin agad maunawaan muna ang lahat. Siguro nga sa tao, kailangan maunawaan muna natin. Kaya nga di ba may iba sasabihin, paliwanag mo muna bago ako sumunod. Hindi ko kasi naiintindihan yung gusto mo. Ipaintindi mo muna sa akin. Siguro sa tao, kasi nag-aalinlangan pa tayo sa tao. Pero sa Diyos,
Yun yung sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi ko to nauunawaan, pero susunod ako dahil nagtitiwala ako sa inyo. Ngayon mga kapatid, parang ganun din ang gustong sabihin sa atin. Hindi ho ba ganun ang mga tupas sa mabuting pastol? Hindi naman nila nauunawaan lahat ang sinasabi ng pastol. Hindi naman nila naiintindihan lahat ang plano ng pastol. Pero sila'y sumusunod, nagtitiwala dahil mahal nila ang pastol. Alam niyo po, sa 1 taon at 5 buwan kong pamamalagi dito sa Quiapo, yun po ang nakikita ko sa inyo mga deboto. At aaminin ko po sa inyo, napapahiya ho ako bilang isang pari kapag nakikita ko ang inyong marubdob na debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Saan hindi ko maintindihan? Katulad ngayon, sabi ko nga, ang lalayo naman ng pinanggalingan nyo. Ang dami niyong simbahang sigurong dinaanan bago pumunta dito sa Quiapo. Pero bakit kayo nagsusumiksik dito sa Quiapo? Hindi ko maintindihan. Ilang oras pipila dito sa likod ang mga tao, nasa initan. Ilang segundo lang hahaplos sa paanan ng pong Nazareno. Pero aabangan ko doon pagbaba. Damang-dama mo ang kanilang kaginawahan at kasiyahan kahit ilang segundo lamang sila doon. Hindi ko maunawaan minsan bakit kailangan 80 anyos maglalakad pa ng paluhod gabi-gabi upang dumulog sa Kanya. Mangungutang pa ng pamasahe para pumunta lang dito at maglingkod sa simbahan. Hirap nang maglakad, walang umaakay, mula Carriedo, maglalakad, aabutin halos sa 1 oras, maglakad pa lang, papunta dito, para lang makita ang mahal na poon. At ito ang itinuro niya sa akin, June, hindi kasi agad-agad unawa. Ang unahin mo, pagtitiwala. Opo mga kapatid, minsan mahirap ang buhay. Mahirap maintindihan ang mga nangyayari. At natitiyak ko, marami sa atin ganun ang tanong sa mahal na poon. Bakit? Bakit po ganito? Bakit ganyan? At ngayon, naisabihin sa atin ni Jesus Nazareno, naiintindihan kita, tiwala lang, kahit na hindi mo pa nauunawaan ng lahat. At kaya nating sabihin sa Kanya, katulad ni Pedro, Panginoon, kanino pa ba kami babaling? Saan pa ba kami pupunta kung hindi sa iyo? Sapagkat nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. Sa Kanya tayo pumupunta dahil siya ay totoong maaasahan, lubhang tapat at maawain at mapagbigay. Kaya nga ngayon unti-unti ko nung nauunawaan, bakit hindi ho kayo papigil? Bakit ho kayo pabalik-balik? Kahit na minsan hindi nabibigay agad ang ating sagot, tiwala lang sapagkat siya ang mabuting pastol. At sana lagi nating pakinggan ang Kanyang tinig sa ating puso. Ang tinig ng kabutihan, ang tinig ng kapayapaan, ang tinig ng pagpapatawad, ang tinig ng kawanggawa, ang tinig ng katarungan. Kapag araw-araw daw po, ito ang sinisikap nating pakinggan. Hindi lang daw ang pagtitiwala, kundi sa bandang huli, maging ang pangunawa ay magliliwanag sa atin. Darating ang panahon, pagbalik nyo uli dito, sabihin nyo, mahal na poon, ngayon naintindihan ko na bakit
dumating ang mga ganitong pagsubok sa buhay. Ngayon, nauunawaan ko na bakit kailangang mangyari ang mga bagay-bagay na ito. Sapagkat ngayon, alam ko na kahit nangyayari ito, kahit hindi ito yung gusto ko, kahit hindi ito yung inaasahan ko, alam ko naman, nandyan ka pa din at hindi mo ako iniiwan. Hindi mo ako pinapabayaan at lagi mo akong ginagabayan. Kaya nga kagabi, bago ko matulog, sabi ko sa kanya, ngayon naunawaan ko na bakit mo ako dinala dito sa Quiapo. Aminin ko po sa inyo, nung sinabihan ako ng kardinal na pupunta dito sa Quiapo, hindi ko maintindihan. Sabi ko, bata pa po ako. Sabi ko, ang dami-daming tao dun. Ang hirap po yata dun. Nung pumunta po ako dito, hindi pa po alam ng mga tao akong susunod na maging pari. Pumarap po ako sa kanya. At ang sabi ko po, hindi ko po naiintindihan. At narinig ko po sa puso ko, para rin sinasabi niya, tiwala lang. Tiwala lang. Sapagkat ako ang tunay na magpapastol. Ako ang tunay na magagabay. Ako ang tunay na magiging lakas at pag-asa mo. At yun din ang panalangin ko sa bawat isa sa atin dito. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang aming mabuting pastol. Muli kang nabuhay upang pagtagumpayan ng lahat para sa amin. Ngayong araw na ito, sinasabi niyo po sa amin, mahal na mahal niyo po kami. Hindi niyo po kami iiwan at pababayaan. At bagamat may mga krus at pagsubok sa buhay, kasama namin kayo sa pagpasan nito. Sinasabi niyo sa amin ngayon dito, magtiwala lang, kumapit lang, sumunod lang, at ihahatid niyo kami sa tunay na himala, tunay na biyaya, tunay na pagpapala. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.